Si Joyu ang babaeng ito, isa sa 2 pambihirang estudyante sa literacy class sa kabundukan. Nakita niyang naghirap ang kanyang kapatid sa ibang bansa sa nakaraang ilang taon. Kumita ng maraming pera, kaya nagpa siya ang ama ni Joyu na papuntahin siya doon para mag-aral at magtrabaho para kumita ng pera para baguhin ang buhay ng kanyang mga magulang. Nang umagang iyon, nang mataas na ang araw sa mga kawayanan, nagmadaling tumakbo si Joyu papunta sa paaralan kahit mabigat ang melon sa kanyang tagiliran. Mahirap din ang daan, ngunit hindi siya naglakas loob na huminto at magpahinga kahit saglit. Nakakalungkot, gaano man siya magsikap, huli pa rin siya. Pagpasok pa lang sa klase, alam na agad ng guro na kailangan niyang tumulong sa kanyang ina sa palengke, kaya hindi na siya pinapagalitan. Dito sa kabundukan, hindi lahat ng bata gustong mag-aral, kaya sapat na pumasok siya. Nang may latag na ni Chuvu ang lahat ng kanyang mga libro sa mesa, saka palang nagsimulang magturo ang guro nang biglang may tumawag sa kanya para umuwi. Chuvu, umuwi ka na, dumating na ang tiyo mo galing Italia. Bilisan mo, malay mo, isama ka pa niya. Nang marinig iyon, biglang sumimangot ang guro. Ang batang katabi niya ay tumitingin sa kanya nang may paghanga. Ang saya naman, gusto ko rin pumunta sa ibang bansa. Pagdating ng dalagita sa bahay, punong-puno na ng tao ang bakuran. Nakatayo naman sa harap ng beranda ang kanyang ama. Nagpapakita ng puppet show sa lahat. Nag-iikot naman ang kanyang ina at nagbibigay ng candy sa mga tao. Mas masaya pa kaysa Pasko. Kitang-kita sa gitna ng mga nagtatrabahong tao, ang isang lalaking nakasuot ng puting vest na may mapanghing kamay at paa. Malinaw na ito ang mayamang tiyuhin sa alamat ng kanilang pamilya. Sa pagkakataong ito, natagpuan na rin ng kalihim si Mr. Joe. Agad niyang ipinakilala ang kanyang kapatid kay Ginoo. Tuwang-tuwa siya sa mga papuri ng kanyang bayaw. Nang hapong iyon, habang nagkakasama ang pamilya sa hapagkainan, inilabas ng bagong tiyo ang regalong inihanda niya para sa 2 apo. Nang makita ang magarang relo sa kamay, nawalan na ng ganang kumain si Make-Go. Nang makitang maayos namang kumakain ang mga bata, nagdahilan si Ginoong Joe para palayasin sila para makapag-usap ang mga nakatatanda. Nang makitang nakalayo na ang mga bata, bumulong si Ginoong Joe sa kanyang kapatid. Kumusta na ang proseso ng pagpasok ni Joyu? Ayos na ba ang lahat? Narinig ko ang pangalan ni Joyu sa usapan nilang dalawa. Nagulat din ang nanay ni Joyu. Malinaw na napag-usapan na nila noon, napapuntahin doon ang panganay nilang anak, pero parang hindi pa rin napagkasundoan ng magkapatid ang tungkol dito. Kaya inisa-isa ng tiyuhin ang mga kalamangan at kahinaan ng bawat isa. Kahit sino man ang papuntahin nila, kailangan nilang palitan ang apelyido ng bata para maging kapareho ng pangalan ng tiyuhin. Sa gayon, makakakuha sila ng immigration certificate. Si Macau, 16 na taong gulang na ngayong taon, kaya niyang magtrabaho doon at magpadala ng pera pauwi. Si Chauvu naman ay 13 pa lang, kaya ayon sa batas doon, kailangan pa niyang mag-aral ng 3 taon bago makapagtrabaho. Pero sa totoo lang, hindi biro ang matrikula doon, kaya kailangan nilang pag-isipang mabuti. Nang gabing iyon, pagkatapos nilang mag-isip ng malalim, sinabi ni Mang Chow sa kanyang asawa na napagdesisyonan na niyang papuntahin si Chauvu doon. Pero mariing tumutol ang kanyang asawa. Kahit simple lang ang pagkain dito, nakakaraos naman. Bakit kailangang palayuin ang 2 bata para maghirap? Nang malaman ni Mr. Joe ang iniisip niya, agad din siyang gumawa ng paraan para kumbinsihin siya. Nakikita mo naman, pumunta roon ang kapatid nating si Tito Ba. Ilang taon pa lang, umasenso na siya ng husto. Ibig sabihin, malaki ang kanyang negosyo roon. Kung makakaasa tayo sa kanya, napakalaking tulong niyan. Napag-isipan ko ng mabuti. Papuntahin na natin si Joyu. Itong si Maigo natin, kahit na nasa tamang edad na para magtrabaho, ni isang salita ng Ingles, ay hindi niya alam. Anong aasahan sa kanya? Samantala, si Joyu, bagamat bata pa, napakatalino at sabik matuto. Kung mag-aral pa siya doon ng 3 taon, baka maging parang katutubo na siya. Pagdating ng araw, kung gusto niyang magtayo ng kumpanya, magtayo siya. Kung gusto niyang magtrabaho sa labas, magtrabaho siya. Maraming pagpipilian. Kinabukasan, sinabi na agad ni tatay sa 2 bata ang desisyon niya. Pagkarinig pa lang ni Make-Go sa sinabi ni tatay, tumalon na siya. Parte dahil ayaw niyang mahirapan ang kapatid niya. Parte rin dahil ipinagmayabang niya kahapon sa lahat ng kaibigan niya. Napupunta na siya doon. Kung mananatili siya rito, pagtatawanan siya ng mga kaibigan niya. Dahil nakita ni Mang Joe na suplado ang anak niya, napilitan siyang ilabas ang usapin ng pagpapatuloy ng angkan. Ipinaliwanag niya ito sa kanya, pero nagalit si Maigo at tumayo, sabay sipa sa upuan. Hindi kita tatay,
kaya huwag kang umasa. Natatawagin pa kitang tatay. Hindi lang si Mygo, pati si Joyu ay tumutol din sa planong ito niya. Nagsimula siyang magduda kung tunay ba siyang anak ng pamilyang iyon. Bakit kaya nagawa siyang ipamigay ng mga magulang niya ng ganoon kalayo? Hindi naman niya kailangan ng marangyang buhay. Basta makasama lang niya ang kanyang pamilya, napakasaya na niya. Pero napagdesisyonan na ito ng kanyang ama, kaya kahit magmakaawa siya, wala na siyang magagawa para baguhin ito. Kinabukasan, nagmamadali siyang pumunta sa kanyang ina at nagmakaawa na sabihin sa kanyang ama na ang kanyang kapatid na lalaki na lang ang papag-aralin. Kung ayaw siyang pag-aralin ng kanyang ama, kaya niyang magtinda ng melon sa bahay para makatulong sa kanyang mga magulang. Sa nakikita niyang pagmamakaawa ng kanyang anak, labis na nasasaktan ang kanyang ina. Pero alam niyang kapag nakapagdesisyon na ang kanyang asawa, tanging langit lang ang makakapigil sa kanya. Kaya yakapin mo na lang ang bata at sabihin, Chuvo, huwag kang magalit sa tatay mo, ha? Ginagawa lang niya to para sa'yo. Kaya pagkalipas ng ilang araw, napilitang sumama si Chuvo sa kanyang tiyo para lisanin ang kanilang bayan. Mula noon, ang klase sa bundok ay nagkaroon na lang ng isa na estudyante. Sa buong paglalakbay papunta sa sasakyan noong araw na iyon, nanahimik lang si Chuvo. Hanggang sa makasakay na siya, hindi man lang niya tiningnan ang kanyang mga magulang. Tandaan mo, ikaw ang mukha ng angkan ng mga Chu. Kapag nakarating na tayo doon, kailangan nating mag-aral ng mabuti para sa kinabukasan, para makapag-ipon ng pera para magbigay karangalan sa pamilya. Sa pagkakita sa batang babae na tahimik ng kakaiba, biglang nakaramdam ng di maipaliwanag na takot ang ina. Sa pag-upo sa tabi ng estrangherong tiyo, labis na nalulungkot si Joyu. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit nagawa iyon ng kanyang ama. Matapos ang mahabang paglalakbay, dinala rin ng tiyo si Joyu sa Beijing para tapusin ang mga legal na proseso. Kapag naaprubahan ng visa kinabukasan, lilipad na sila pabalik sa Italia. Ayon sa patakaran, mga magulang lang ang pwedeng mag-sponsor sa kanilang mga anak doon. Pero sa pagkakataong ito, ayaw ni Joyu na tawagin siyang papa. Kaya naman, inis na inis siya sa pagdududa ng empleyado. Para makuha ang visa, kinailangan niyang mag-imbento ng isang nakakaantig na kwento. Nitong mga nakaraang taon, nagtatrabaho ako sa ibang bansa at wala akong oras para alagaan ang anak ko. Kaya nagagalit siya sa akin at ayaw niya akong tawaging tatay. Kasalanan ko ito, hindi ko siya masisisi. Malaki ang utang ko sa kanya. Kaya naman, babalik ako sa Italia para magtrabaho. Kailangan ko siyang isama. Kung hindi, hanggang sa huling sandali ng buhay ko, hindi ko man lang maririnig na tawagin niya akong papa. Nang marinig iyon, labis na naantig ang empleyado ng konsulado. Namumuo ang luha sa mga mata niya, at pagkatapos kumalma, mabilis niyang tinatakan ang visa niya. Pero pagdating sa airport, bigla na lang nawala ang bata, kaya nagpanik ang tiyuhin at hindi niya mahanap ang kanyang pamangkin. Tumakbo siya sa telepono para sana ipaalam ito sa mga magulang niya. Doon niya lang nalaman na naibenta na pala ni Mr. Joe ang bahay at lumipat na sila ng pamilya. Pagkatapos niyang magpagala-gala, napunta si Joyu sa harap ng isang mamahaling restaurant. Dahil sa amoy ng pagkain sa loob, halos mahimatay na siya sa gutom. Nang makita siyang nakatayo lang sa harap ng pinto, nilapitan siya ng mga empleyado para tanungin. Kaya umiyak siya ng umiyak at sinabing, Tita, gutom na po ako. Buti na lang mababait sila kaya pinakain siya sa kusina. Kumain siya ng ilang siopaw at uminom ng ilang subo ng lugaw hanggang sa mabusog. Nagdesisyon si Chuvo na manatili at maghugas ng pinggan para sa kanila. Nang lalabas sana siya para magtapon ng basura, nakita niya ang kanyang tiyo sa daan. Kaya dali-dali siyang tumakbo pabalik sa kusina para magtago. Pero agad din siyang nahuli ng kanyang tiyo. Nang makita nilang kinakaladkad siya nito, lumabas ang mga tao para pigilan ito. Nang makitang may kumakampi sa kanya, sumigaw siya ng galit. Ayaw na ayaw niyang sumama rito papunta roon. Dahil wala nang magawa, kinailangan ng sabihin ng tiyo niya sa kanya na para may panggastos siya sa pamumuhay sa ibang bansa. Ipinagbili ng tatay mo ang lahat ng ari-arian ng inyong pamilya. Tapos nagpalipat-lipat kayo ng lugar. Kaya kahit ang mga malalapit ninyong kamag-anak ay hindi alam kung saan kayo dinala ng mga magulang mo kasama ang kapatid mo. Pagkatapos niyang sabihin yan, binigyan niya si Joyu ng dalawang pagpipilian. Una, magtrabaho rito, hanggang tumanda at gamitin ang pera para bilhin ulit ang bahay ng mga magulang mo. Pangalawa, sumama sa kanya para makapag-aral ng maayos. At pagkatapos ng ilang taon,
kumita ng malaki at makabawi sa kanila. Sa sitwasyon na to, wala nang ibang mapupuntahan si Joyu. Ibinaba ng bata ang kanyang apron at sumama sa kanyang tiyo papuntang airport dahil sasakay siya sa ibang flight papuntang Africa para sa negosyo. Kaya isinulat ng kanyang tiyo para kay Joyu ang isang karatula sa Ingles para kapag sumakay siya sa eroplano, mag-abayan siya ng flight attendant ng isa-isa. Sa karatula na ito, hindi na maliligaw ang bata. Ngayon, kailangan ng lumipad ni Tiyo papuntang Congo para magnegosyo. Malaki itong negosyo. Kapag nagkapera na si Tiyo, babalik ako at bibili ng magandang bahay para sa iyo. Ha, napaingatan ko na sa iba ang pera para sa iyong pag-aaral at pagkain. Wala kang dapat ikabahala. Alam mo ba, isang batang babae na hindi pa nakaranas ng modernong sibilisasyon ng lungsod ay mag-isang sumakay ng eroplano papunta sa ibang bansa. Habang nakasakay sa eroplano, mahigpit niyang yakap ang karatula. Sa gitna ng mausisang mga mata ng iba, ito ang nag-iisang pag-asa niya, kaya kailangan niya itong hawakan ng mahigpit. Pagkatapos ng mahigit 10 oras, sa wakas, lumapag na ang eroplano sa Florence Airport. Sa tulong ng flight attendant, natagpuan din ni Joyu ang dalawang kaibigan na nabanggit ng kanyang tiyuhin. Matapos tanggapin ang pasaporte ni Joyu mula sa kamay ng empleyado, ang dalawang tao, kaya't inihatid nila siya sa paaralang papasukan niya sa susunod na 3 taon. Ang iyong tiyo ay babalik sa loob ng mahigit 1 buwan. Binayaran na niya ang iyong matrikula para sa 2 buwan. Mag-aral ka lang ng mapayapa rito. Maya-maya, lumabas din ang punong guro at maghiliw na kinamusta si Joyu. Ngunit dahil hindi niya maintindihan ang sinasabi nito, nanatili siyang tahimik at nakatulala lang dito. Para maging bihasa sa wikang Italyano, kapag may oras siya, kinukuha niya ang kanyang mga libro at nag-aaral. Buti na lang, lahat ng mga kaklase niya ay masigasig na tumutulong, kaya mabilis ang pag-unlad niya. Pero yung di nakikitang pressure na yon, minsan ay nagpapagod din ng husto sa kanya. Sa mga ganong pagkakataon, madalas siyang umuupo sa may bintana at inaalala ang kanyang pamilya at bayang pinagmulan, o kaya'y sa mga gabing hindi siya makatulog. Kukuha siya ng libro at bababa sa bakuran para mag-aral, habang humihikbi at umiiyak. Simula nang mag-aral sa Italia ang anak niya, madalas siyang sulatan ng kanyang ina. Pero dahil hindi siya nakakatanggap ng sagot, labis siyang nag-aalala. May mga pagkakataon na naglalakad siya sa daan at nahihilo pa. Napagkakamalan pa niyang si Joyu ang ibang tao noong hapon na iyon, sa oras ng recess. Tinawag ng punong guro ang dalagita sa kanyang opisina para pag-usapan ang tungkol sa matrikula. Mahigit 6 na buwan na siya rito. Noong una, kahit kalahating salita ng lokal na wika ay hindi niya alam. Pero ngayon, nakakausap na niya ang mga lokal tungkol sa mga simpleng paksa, kaya labis siyang humahanga. Gayunpaman, pribadong paaralan ito kaya ang pinakamahalaga sa kanila ay pera. Dati, ibinigay ng tiyo niya sa kaibigan niyang dayuhan ang 2 buwang bayad sa matrikula. Pero nitong nakaraang 6 na buwan, nawala ang tiyo niya. Kaya ang natitirang 4 na buwang bayad sa matrikula ay siya ang sumagot. Pero hindi naman sila mayaman, kaya hindi kanya kayang tulungan ng ganoon na lang. Kaya noong isang araw, kinausap niya ang eskwelahan tungkol sa paghinto sa pagbabayad ng matrikula mo, kaya napagdesisyonan nilang patalsikin ka. Nang hapon na iyon, pinaalis si Joyu sa dormitoryo. Buti na lang at sinundo siya ng kaibigan ng kanyang tiyo. Kung hindi, magpapagalagala siya sa lansangan. Sa daan pa uwi, sinabi niya sa kanya na kalahating taon na niyang hindi nakakausap ang tiyo niya. Komplikado ang sitwasyong pampulitika doon, baka nakulong na nga. Nang marinig iyon, nagpumilit pa rin si Joyu na ihatid siya sa dati nilang tinitirhan. Iyon lang ang alam na address ng mga magulang niya. Kailangan niyang pumunta roon para tingnan kung may ipinadalang sulat ang mga magulang niya sa kanya. Noong una, ayaw pumayag ng tiyuhin mong Kastila. Pero nang malaman niyang ipinagbili na ng pamilya mo ang bahay at nagpalipat-lipat na kayo, agad siyang bumalik. At tama nga, ang bagong may-ari ng bahay na iyon ay nakatanggap din ng ilang sulat na galing sa China, pero dahil hindi naman daw sa kanya, itinapon niya lahat. Nang marinig iyon, nagsimulang magwala si Joyu. Sabi niya, paano na ako ngayon, nang makita niyang nagwawala siya. Inis na inis ang kaibigan ng tiyuhin mo kaya pinagpapalo niya ang bubong ng kotse. Sabi niya, nako, bakit ba ako napasubo sa ganito? Dahil sa awa, nagdesisyon ng kaibigan ng tiyuhin mo na. Pinanatili niya ang bata para magtrabaho sa kanyang restaurant. Ipinangako pa niya rito na kung magiging mabait ito, tutulungan niya itong makahanap ng pampublikong paaralan na may patakaran sa pagbawas ng matrikula para maipagpatuloy nito ang kanyang pag-aaral. Ang pambayad naman sa pagkain, tirahan, at pang-araw-araw na gastusin ay kailangan nitong kitain sa pagtatrabaho bilang waiter, paglilinis,
kahit na napakahigpit na mga hinihingi ng kaibigan ng kanyang tiyo. Pero hindi naman naramdaman ni Joyu na sobra-sobra ang hinihingi nito. Ang magkaroon lang siya ng matutuluyan at makakain ay masayang-masaya na siya. Bukod pa riyan, kailangan ding alagaan ni Joyu ang anak ni Mr. Joe na may bipolar disorder. Mukhang gustong-gusto ng matabang batang ito na apihin siya. Nang makita niyang ipinagluluto siya ng pagkain ng chef para hindi siya magutom, agad itong tumakbo at itinapon ang plato sa sahig. Tapos nagsimula itong tumawa ng malakas. Nang makita ito, tinapak na lang ng chef ang balikat niya para aliwin siya. Mas mabuting masanay ka na sa mga ganitong bagay. Matapos magtrabaho sa restaurant sa loob ng ilang panahon, nakapag-ipon na rin si Joyu ng malaking halaga. Nang gabing iyon, binilang na naman ng bata ang perang inipon niya. Pagkatapos, naghanap siya ng taguan para hindi ito matuklasan ng iba. At muli, kinuha niya ang kanyang mga libro at nag-aral. Mukhang nagulat ang tiyo sa malakas na pagbabasa ng bata. Ang binabasa pala niya ay ang batas tungkol sa kaligtasan at kalinisan. Para sa mga restaurant sa Italia, kung sana ang anak mo ay kasing bait at kasipag niya, di ba't napakaganda? Matapos makapag-adjust sa kapaligiran dito, unti-unti nang gumagaan ang lahat para kay Chuvu. Pero patuloy pa rin siyang pinapahirapan ng anak ng kaibigan ni Tito. Simula sa pagkain at inumin, dahil naiinis siya rito. Kaya nang gabing iyon, palihim siyang bumaba sa kusina at kinain ang lahat ng baka. Itinago niya ito sa loob ng aparador, kaya naman siya ay na-overdose at dinala sa ospital. Labis na nag-alala ang kaibigan ni Tito dahil dito. Dapat pala ay mas binigyan niya ito ng pansin. Dahil sa sinseridad niya, si Chuvu ay labis na naantig at nagpas siyang. Mula ngayon ay sisikapin kong magtrabaho ng mas masipag. Habang nag-uusap, nalaman ng dalawang lalaki na si Joyu ay bihasa dahil simula pagkabata, kailangan niyang kasama ang kanyang kapatid, tulungan ang kanilang mga magulang sa gawaing bahay. Itinulak siya rito ng kanyang ama para kumita ng pera, para rin maibsan ang kahirapan ng pamilya pagkalabas niya ng ospital. Sa kabila ng pagpigil ng dalawang lalaki, patuloy pa rin sa pagtatrabaho si Joyu. Kailangan niyang kumita ng maraming pera para mabili muli ang bahay na ipinagbili ng tatay ko, para ipagtayo si nanay ng magandang bahay simula noon. Sinimulan ng kwentahin ng kaibigan ng tiyo niya ang sahod niya ng malinaw, kahit madalas niyang itala ang mga pagkakamali para makaltas. Mas malaki pa rin ang perang idinaragdag niya sa kanya kaysa sa ikinakaltas niya. Hawak niya ang makapal na banta ng sahod. Tuwang-tuwa siya at walang tigil na pinuri ang kaibigan ng tiyo niya. Kahit mukhang masungit ang tiyo niya, ang totoo ay napakabuti niyang tao. Mabait at madaling lapitan ang mga bagay na isinulat ng kaibigan ng iyong tiyo para bawasan ang bayad. Ipinaalala rin niya sa kanya ang mga bagay na kailangan niyang pagtuunan ng pansin kapag nagsisimula ng anumang trabaho. Pagbalik niya sa kwarto, dinala niya ang banta ng kanyang sweldo, iniligpit, at isiniksik sa ilalim ng kanyang kama. Nang hapong iyon, habang hinihintay ni Joyu ang sulat mula sa kanyang mga magulang, bigla niyang narinig ang mga ungol na nagmumula sa kwarto ni Tabachingching, na parang nakaramdam ng masama. Dali-dali siyang pumasok para tingnan ang sitwasyon. Nakita niyang hirap na hirap itong huminga kaya agad niya itong hinayla pababa at tawagan ang mga medikal na tauhan para magbigay ng first aid. Matapos malaman na nasa ospital si Tabachoy, dali-dali silang nagpunta roon. Buti na lang at naagapan kaya nakaligtas ang anak mo. Sabi ng doktor, kailangan mo raw magpasalamat ng husto kay Joyu. Kung wala raw siya, matagal nang wala ang anak mo. Lumabas na may masamang ugali si Tabachoy, na pagkatapos kumain, hihiga agad. Dahil nakadapa siya, napipiga ng husto ang tiyan niya, na nagiging sanhi para ang malalaking pagkain na hindi pa natutunaw, ay umaakyat at bumabara sa daanan ng hangin, na nagiging sanhi ng pagkasakal. Buti na lang, hindi nagpikit mata si Joyu at hinayla ka pababa, kaya nailuwa mo ang bagay na nakabara sa lalamunan mo, kaya nakahinga ka, para magpasalamat sa pagliligtas buhay ni Joyu. Kaya nang gabing iyon, may dalang malaking halaga ng pera ang kaibigan ng tiyuhin mo, para ibigay sa kanya, pero mariing tumanggi si Joyu, dahil ang pagtulong sa kapwa ay dapat gawin ng kahit sino, kung siya ang nasa sitwasyon ng batang babae. Paano niya sila matutumbasan ngayon? Gayong utang niya ang buhay niya kay Joyu. Ang taba, mas naging maingat na rin para sa kalusugan niya. Araw-araw siyang sama-sama kay Joyu sa labas para mag-ehersisyo. Binawasan niya ang pagkain para mawala ang pagiging mataba niya. Bukod sa pagliligpit, madalas ding sumisilip si Joyu sa kusina para panoorin kung paano magluto si Chef Wen, at sa tingin niya, akala niya pa nga na ang pangarap ng bata ay maging chef. Pero hindi niya akalain na magugulat siya sa sagot nito. Hindi ko pangarap maging chef. Ang pangarap ko ay maging may-ari.
kaya kailangan kong matutunan ang bawat trabaho, kahit ang pinakamaliit na detalye, para malaman ko kung paano patakbuhin ang mga empleyado ko. Hindi ko akalain na magagamit ko rin pala ang mga natutunan ko. Noong araw na iyon, habang nagtatrabaho, biglang sumakit ang tiyan ni Chef Van. Hindi siya makatayo kaya ang kaibigan niya agad na iniwan ang lahat para dalhin siya sa ospital para malaman ang kalagayan niya at ipaubaya kay Chuvo ang lahat dahil ayaw niyang mag-iwan ng masamang impresyon sa restaurant. Kaya't si Joyu ay umasa sa kanyang memorya at nagluto. Siya mismo ang nagluto pagdating ng kaibigan ng kanyang tiyuhin. Hindi nabawasan ang mga kumakain sa loob. Sa katunayan, dumami pa. Kaya dali-dali niyang hinayla si Joyu para magtanong. Ngunit abala ang bata. Saan siya kukuha ng oras para sagutin ang mga tanong niya? Nang malaman niyang si Joyu ang nagluto ng lahat ng pagkain, sa loob niya, labis na ngang nag-aalala ang kaibigan ng iyong tiyuhin, kaya sinimulan niyang lapitan ang mga customer para tanungin kung anong masasabi nila sa pagkain ngayon. Hindi niya inaasahang puro papuri ang matatanggap niya mula sa kanila. Pagkatapos ihatid ang huling grupo ng mga customer, agad na tumakbo ang kaibigan ng iyong tiyuhin kay Joyu, at masayang sinabi sa kanya na mas mataas ang kita ngayon kaysa sa dati. Dagdag pa, lahat ng kumain ay puro magagandang salita ang sinabi para sa mga pagkaing nilikha niya. Hindi nga ako nagbibiro nang sabihin kong anghel siya. Ibinaba mula sa itaas bilang tagapagligtas niya. Nakakuha ng pagpapatibay mula sa amo pati na rin sa mga kliyente. Sa puso ni Joyu, labis siyang natutuwa at tahimik na nagpa siya. Mula ngayon, kailangan kong magsikap ng higit pa para mapagyaman ng aking mga kasanayan. Sa sandaling ito, tapos na ring magpa-dextro si Chef Wen at nakabalik na sa pinto ng bahay. Hindi sinasadya niyang narinig ang pag-uusap ng dalawa. Matapos mapansin ang likas na talento ni Joyu, may isang napakabaliw na ideya ang pumasok sa isip ng kaibigan mo. Iyon ay ang tanggalin siya sa trabaho. Pero mariing tumanggi si Joyu. Hindi niya magagawa iyon sa mga taong may utang na loob siya. Kahit doblehin o triplehin pa ang sahod niya, hindi niya tatanggapin. Ito ang sarili niyang panuntunan. Kung patuloy pa rin siyang pipilitin ng kaibigan mo, wala siyang magagawa kundi mag-impake at umalis. Iyan ang sinabi ni Joyu, kaya hindi na rin siya mapilit ng amo niya. Dahil alam niyang kailangan niya ang trabahong ito para sa sarili niya. Pero sa kabila ng mga nagawa niya, nagpasya ka pa ring taasan ang sahod niya at bigyan siya ng ilang aklat tungkol sa pagluluto. Sa puntong ito, pumasok si Chef Van at nagkunwaring. Hindi niya narinig ang pag-uusap ninyong dalawa. Pero mula rin noong araw na iyon, nagsimula siyang magduda sa kanyang talento. Para masagot ang kanyang mga tanong, tinawag niya si Joyu para magtanong. Lumabas na ang pagkakaiba sa lasa ay dahil sa magkaibang paraan ng pagproseso ng kabute ng dalawa. Samantalang si Chef Van ay mahigpit na sumusunod sa mga race eta sa libro. Si Chuvo naman ay bumase sa katangian ng kabute para ma-optimize ang lasa nito. Ang kaalaman niyang ito ay talagang nagpamulat sa akin. At ang pananaw niya kinabukasan habang papunta sa eskwela. Nakasalubong ni Chuvo ang isang kaibigang may parehong sitwasyon kaya mula noon, naging magkaibigan na sila. Ang saya niya ay dumobol nang sabihin ng amo na nagpadala ang mga magulang niya ng gamit. Dinala na raw niya sa kwarto. Nang marinig iyon, dali-daling umakyat si Chuvo sa kwarto para buksan ang regalo. Sa loob niyon, may isang napakagandang pulang sweater, at isang liham na isinulat ni Lolo Joe na walang kapamilya sa tabi niya. Ang tanging kaligayahan niya ngayon ay ang pagmamahal mula kay Lolo, matanda na dati niyang nailigtas. Kaarawan ni Joyu noon, pero walang nakakaalam sa restaurant. Wala ring bumati sa kanya. Kaya medyo nalungkot ang bata at tumakbo siya kay Lolo para pakinggan itong tumugtog. Pero habang nakikinig siya, lalo siyang nalulungkot at tumutulo ang kanyang mga luha. Hindi ko akalain, tumugtog ang happy birthday mula sa lumang piano. Malambot ang puso niya, hindi niya nakakalimutan ang kaarawan ng batang babae. Para hindi niya makalimutan, maingat pa niyang isinulat sa kanyang notebook para pag malapit na ang araw na iyon, alam niyang dapat siyang umiwas sa alak para hindi niya masira ang masayang araw ng batang babae. Ang simpleng detalye na ito ang nagpagan sa madilim na pakiramdam ni Joyu. Nagdulot ito sa kanya ng unang saya pagkatapos ng halos isang taon dito. Pero hindi nagtagal ang saya. Namatay siya sa isang malamig na araw ng taglamig. Ang Pasko ring iyon ang naging araw na hindi makakalimutan ni Joyu. Isang kisap mata, lumipas ang mahigit 10 taon. Ngayon, malaki na si Joyu at nakahanap ng mga kaibigan na pareho niya ng pinanggalingan. Mga babaeng matatalino at masisipag, at nagsimula silang magnegosyo. Matapos nilang makahanap ng supplier ng mga tira-tirang tela, nagdesisyon silang gamitin ito para gumawa ng mga mantle. Ibebenta nila ito sa halagang 500 lira.
Hindi nila inaasahan na sa unang araw pa lang, malaki na agad ang kita. Sa tansya, ilang libo agad. Kung magpapatuloy ito, hindi magtatagal. Ang pangarap nilang magkaroon ng sariling restaurant ay matutupad din. Pero ang ginagawa nila ay napansin ng mga malalaking negosyante. Dahil sa pagkaantala ng supply ng tela, hindi sila makapagpatuloy ng produksyon at makabayad sa mga order. Idinulog pa sila ng mga taong iyon sa gobyerno tungkol sa kanilang negosyo. Nang marinig ni Chuvo ang mga pulis na kumakatok, itinulak niya ang kanyang mga kaibigan para tumakas dahil bukod sa kanya, lahat sila ay mga ilegal na manggagawa. Kapag nahuli sila ng pulis, ipapadala sila pabalik sa kanilang bansa. Pero kahit anong gawin niya, wala pa ring magbabago. Matapos ang madamdaming pamamaalam, ang kanyang matalik na kaibigan ay dinala na rin ng pulis sa istasyon. Pagka-uwi, nagdesisyon si Joe na kunin ang lahat ng perang naipon niya. Ibibigay niya ang ipon niya sa loob ng ilang taon at magpapalam sa kaibigan ng kanyang tiyo. Gusto niyang subukan ang kanyang swerte sa France. Sa loob ng ilang taong pagsasama, itinuring na nilang pamilya ang isa't isa. Nang marinig ng kaibigan ng kanyang tiyo na aalis siya, agad niya itong pinigilan at nangakong daw doblehin ang kanyang sahod. Pero para gumawa ng malaking bagay, hindi siya dapat umasa sa kanyang pamilya. Sa pagkakataong ito, kailangan mo nang umalis dito para malaman ang dakilang mithiin mo. Alam din ng kaibigan ng tiyo mo na kahit anong gawin niya, hindi ka niya mapipigilan kaya't binasbasan ka na lang niya at malungkot na umakyat sa itaas. Kinabukasan, nang huling sulyapan mo ang restaurant, tuwid kang naglakad ng matatag sa malaking kalsada. May naghihintay sa iyong malawak na kinabukasan. Dati, sa loob ng bansa, ang negosyo ng mga butones ni Ginang Joe ay mayroon ng tiyak na pwesto sa merkado sa loob ng bansa. Kaya naman, nagdesisyon siyang lumipad sa ibang bansa para palawakin ang merkado. At ang unang destinasyon na kanyang pinuntahan ay ang sentro ng moda, Paris, kung saan nagtatrabaho ang anak nila. Nang hapong iyon, pagkalapag ng eroplano, dahil sa problema sa wika, pagkatapos ng paglipad, si Aling Chow ay nakaupo lang sa isang sulok, naghihintay sa kanyang anak dahil matagal na niyang hindi nakikita ang anak. Kahit dumaan si Chow Vu, hindi niya magawang kumilos. Tinitignan lang niya itong lumingon. Matapos tumingin-tingin sa paligid, nakita rin ni Chow Vu ang isang mukha. Para siyang pamilyar kaya agad siyang lumapit at iniuwi ang kanyang ina. Hanggang sa naisakay niya ito sa kotse, hindi pa rin makapaniwala si Joe na totoo ito. Bumuhos ang kanyang mga luha na parang ulan, at hindi rin napigilan ni Ginang Joe ang kanyang damdamin. Palihim siyang tumalikod at pinunasan ang kanyang mga luha. Maya-maya pa, naghanap na ang mag-ina ng mapag-uusapan. Dahil hindi man lang binanggit ng kanyang anak ang kanyang ama, alam niyang nagtatampo pa rin ito. Galit pa rin siya. Pero ngumiti na lang si Joe para palampasin ang usapan. Alam niyang ginawa iyon ng kanyang ama dahil gusto lang nitong makabuti para sa kanya. Gusto kong magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Pero masyado kang naging malupit sa kanya. 13 pa lang siya nang pumunta siya rito. Walang alam at walang mapuntahan. Bihira lang makapunta rito ang nanay niya. Pero kailangan pa ring ipagpatuloy ni Joe ang trabaho niya. Kaya pagkasundo niya sa nanay niya, dinala niya ito sa bodega. Nagsimula na naman siyang magtrabaho ng husto. Nang makita niyang nahihirapan ng anak niya, bumaba si Ginang Joe para tumulong. Pero agad na gumawa ng dahilan si Joe para pigilan siya. Kaya pala naghintay kayo hanggang sa paglubog ng araw bago kayo umuwi. Pagkatapos ng mahaba at makipot na hagdan, bumungad sa kanya ang napakaliit na kwarto ng kanyang anak na babae. Wala pang 10 metro kwadrado. Sa nakita niyang hirap sa buhay ng anak, labis na naawa si Ginang Joe. Nang gabing iyon, mahigpit na hinawakan ng anak ang braso ng kanyang ina. Hindi niya ito binitiwan dahil natatakot siyang pagdilat niya, mawawala ang kanyang ina. Kinabukasan, nang pumasok sa eskwela si Joe, dala rin ni Ginang Joe ang kanyang kamera paglabas ng bahay. Kapag may nakita siyang kakaibang butones sa damit ng mga dumadaan, kinukuha niya agad ang kanyang kamera at kinukunan ito. Pero hindi mo alam na sa France, ang ganyang gawain ay paglabag sa privacy ng iba. At saka, bawat butones nila ay gawa ng mga kilalang kumpanya at rehistrado. May copyright, kaya kung mahuli ka, maaari ka rin nilang kasuhan ng plagiarism. Buti na lang at napansin ito ng isang batang babaeng Chino, at agad siyang lumapit para ipaliwanag sa iyo. Tinulungan ka pa niyang makipag-usap sa taong iyon. Pero mahirap talagang baguhin ang nakasanayan. Katatago ko pa lang ng kamera ko. Isang babaeng nakasuot ng trench coat ang nakaagaw ng atensyon niya. Napansin niya ang kakaibang disenyo ng butones sa damit nito. Agad niyang kinuha ang kamera niya para kuhanan ito at balak pa sanang kunin ang kanyang notebook para iguhit ang
ang hugis nito. Dahil natakot na baka manyakan siya, dali-dali siyang umuwi para maging ligtas. Pero pagdating niya sa kwarto niya, nakatayo pa rin pala ito doon at nakatingala sa kanya. Kaya agad niyang kinuha ang kanyang telepono para tawagan ang pulis, para ireklamo ang mga kakaibang kilos nito. Pagkalipas lang ng 5 minuto, dumating na ang pulis at dinala siya sa presinto. Pagkabalita ni Joyu, agad-agad siyang pumunta roon. Pinalaya niya ang kanyang ina at sinabi sa kanya na mahalaga sa mga Pranses ang kanilang privacy. Lahat ng kanilang personal na gamit ay protektado ng batas. Kaya kahit sinasadya man o hindi, ang pagkuha ng video o litrato ay maaaring maging dahilan para magsampa ng kaso kahit na pinagsabihan na siya ng kanyang anak. Kinabukasan, bumalik pa rin siya sa dati niyang gawi. Dumiretso sa babaeng naka-trench coat para hintayin siyang bumaba dahil sa sobrang takot. Kaya naman, muling nagsumbong sa pulis ang babae. Dahil alam nilang hindi siya nakakaintindi ng French, nagdala pa sila ng isang tagasalin na Chino matapos malaman na naparito lang siya dahil sa isang butones. Naliwanagan ang lahat at nakita ang pagtityaga niya sa kabila ng hirap. Ang babae pa mismo ang gumupit ng isang butones at ibinigay ito sa kanya kasama ang isang liham na nagpapahiwatig ng pagbati sa kanyang negosyo. Habang nagtatalo ang mag-ina tungkol sa butones, tumunog ang telepono at ang nasa kabilang linya ay ang kanyang ama. Pero hindi siya kinumusta nito sa pagkakataong ito, kundi para sabihin sa kanyang ina na hawak na niya ang mahalagang oportunidad. Ngunit dahil nalulugi ang negosyo niya sa paggawaan ng sapatos, wala muna siyang pampuhunan kung hindi siya matutulungan itong maghanap ng pera. Kaya pansamantala niyang ipagbibili ang bagong bahay na nabili nila hanggang kumita ang proyekto. Gagamitin nila ang pera para bumili ng mas magandang bahay, mas malaki para mapanatili ang natitirang ari-arian. Kaya nagpaalam na si Ginang Chow sa kanyang anak at bumalik ng bansa. Labis itong ikinalungkot ni Chow Vu. Buong gabing yun, hindi sila nag-usap, hanggang sa nasa airport na siya, saka lang siya nagtanong sa kanyang ina, "Kailan ka ulit dadalaw dito, inay? Kapag kailangan mo ako, tawagin mo lang ako, pupunta agad ako. Di ba't sinabi ko sa'yo na hahanap ako ng paraan para palawakin ang negosyo dito sa banda ninyo?" Pagdating ng araw na yun, isasama ko pa ang tatay at kuya mo para bisitahin ka. Kahit parang malayo pa ang pangako niya, mas okay na rin kaysa wala. Gaman ng kaunti ang pakiramdam ni Joyu. Kinuha niya sa bag niya ang isang kahon ng gamot para raw ibigay ni nanay kay tatay, para makita niyang mabait na anak siya. Labis ang pag-aalala niya. Hindi pa natatagalan pagkaalis ni nanay sa France. Nagkaproblema na rin ang negosyo ni Joyu. Nang araw na iyon, papasok siya sa klase para mag-exam. Sa gitna ng final exam, bigla siyang hinarang ng 2 pulis. Matapos kumain ng longganisa na dinala niya sa restaurant, maraming kumain ng naleson, kaya kailangan niya raw sumama sa amin sa presinto para tumulong sa investigasyon. Dahil dito, hindi lang siya nakapag-final exam, kundi naging sentro pa siya ng atensyon ng buong lipunan. Araw-araw, tambak ang mga reporter sa ibaba. Sinusubukan ni Hong na linawin ang nangyari dahil sa panggugulo ng mga reporter. Kaya naman pinuntahan siya ng kanyang landlady para isauli ang upa niya. Tapos pinaalis siya agad at pinahanap ng ibang matitirhan at umalis na raw siya doon ngayong araw. Buti na lang at natuklasan ng mga pulis ang katotohanan sa likod ng nangyari. Kaya nailigtas siya sa isang malaking kapahamakan. Pero ang nakakalungkot, dahil pumirma siya ng kontrata sa trabaho sa kumpanyang iyon, lahat ng kanyang sahod at ipon sa kanyang account ay kukunin para bayaran ang mga naleson. Ibig sabihin, lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng pagsisikap ko sa nakalipas na mga taon ay nasayang simula nang mawalan ako ng trabaho. Kaya pala nagsisipag si Joyu sa pag-aaral dahil ang pagiging international student na lang ang tanging paraan para manatili siya rito. Pero ang malas-malas pa naman, sabay-sabay na dumating ang problema. Hindi pa pala nagtatapos ang mga problema. Ayon sa report na ipinadala sa eskwelahan, napansin nila na lumagpas na ang oras ng pagtatrabaho mo sa itinakdang oras ng part-time job ayon sa batas, at marami ka ring absent ngayong semester, kaya hindi ka na kayang panatilihin pa ng eskwelahan. Wala nang ibang mapupuntahan ng hapong iyon. Nagdesisyon si Joyu na bumili ng tiket papuntang Moscow para makituloy sa bahay ng kaibigan niya. Sa pagkakataong ito, bumaba na rin si Joe sa tren para hanapin ang anak niya para magtayo ng negosyo. Ngunit ang tindahan ng salamin ng anak niya ay isa ng bunten ng guho para mabilis na kumita ng pera. Magtatrabaho siya bilang tagaluto sa isang Chinese restaurant. Sa hapon, pupunta siya sa paggawaan ng damit. Kahit mahirap, pero doon niya nakita ulit ang matalik niyang kaibigan. Ang kaibigan niyang ipinatapon sa sarili nitong bansa, at nagkaroon siya ng kasama. Unti-unti ring gaman ang lahat para sa kanya.
Sa tagal nilang nagtatrabaho ng magkasama, nahulog din ang loob ng may-ari ng kainan sa masayahin at maingat niyang pag-uugali, kaya naman, nagpa siya itong ipakilala sa kanya ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Matapos matanggap ang litrato ng kanyang ipapakilala, sa loob ng kanyang bag, dali-dali siyang tumakbo papunta sa terminal ng bus para hindi mahuli sa trabaho sa pabrika. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, pinagtagpo sila ng tadhana at nakita niya ang taong iyon mismo sa terminal ng bus. Sa casual na usapan, nalaman nila na sila pala'y magkasamang lumaki sa iisang syudad. Matapos marinig ang pangalang Joyu mula sa bibig ng kaibigan niya, parang nagtataka siya kung saan na niya ito nakita dati. Nang maalala niya kung sino ito ng hapong iyon, agad siyang tumakbo papunta sa pagawaan ng damit para hanapin siya. Lumabas na ang lalaking ito pala ang nag-iisang kaibigan niya sa klase sa pag-aaral Bamasa at sumulat noon. Ngayon, nagtatrabaho siya para sa hukbong Pranses at pinalitan ang pangalan niya sa Van Hong bago bumalik sa larangan ng digmaan. Ipinakiusap niya sa ate niya na sa mga panahong wala siya, bantayan at tulungan nito siya. Kaya pagkatapos makipag-usap sa asawa niya, nagdesisyon itong tulungan siyang matupad ang pangarap niya, na magbukas ng sarili niyang kainan. Agad-agad ng hapong iyon, tinipon ng asawa niya ang lahat ng negosyante na kababayan niya. Nakilala niya para tikman ang kalidad ng pagkain at pag-usapan ang pag-invest. Matapos humanga sa galing ni Chuvu, lahat ay sumang-ayon na maglabas ng puhunan para mamuhunan. Nakita ang init ng sariling bayan sa ibang lupain. Labis na naantig si Chuvu at ipinangako niya sa sarili niya, na dapat niyang tapusin ng maayos ang trabahong ito para makapagpasalamat sa mga taong pumayag na magtiwala sa kanya ngayon. Matapos makalakam ng sapat na puhunan, pinaupo nila si Chuvu para magbilin. Sa pagnenegosyo, ang pinahahalagahan ng mga taga-Wenzhou ay ang dalawang salitang katapatan. Kaya kahit anong gawin mo, dapat mong tandaan ang dalawang salitang ito. Simula ngayon, maraming mata ang nakabantay sa iyo. Huwag mong hayaang madismaya ang mga tao. Di nagtagal, ang maliit na kainan ni Joyu ay inilunsad din. Sa araw ng pagbubukas, dumagsa ang mga kababayan para sumuporta, kaya naman napapangiti siya ng todo. Ngunit sa mismong sandaling ito, dumating ang masamang balita. Ipinabatid ng punong tanggapan sa kanyang mga pinsan. Nasa gitna ng matapang na pakikipaglaban sa larangan, ang kanyang kasintahan ay malubhang nasugatan. Hanggang ngayon, hindi pa malinaw kung buhay pa ba o patay na. Nang matanggap ang balitang ito, parang nawalan ng kaluluwa si Joyu. Wala siyang magawang tama. Nang gabing iyon, pagkatapos ihatid ang huling grupo ng mga customer, nagdesisyon siyang lumipad sa lugar kung saan may digmaan, para hanapin ang kanyang nobyo, at sa wakas, hindi siya nabigo, matapos ang napakaraming hirap sa pagdaan sa maputik na daan at disyerto. Sa wakas ay natagpuan niya ito. Kaya nagdesisyon silang dalawa na magpakasal sa gitna ng malupit na digmaan. Pero nang ipaalam niya ito sa kanyang mga nakatataas, agad itong tinanggihan dahil kung malalaman ito ng publiko, masisira ang reputasyon ng hukbo. Maipapangako lang niya kay Joyu na ibibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya para ibalik sa kanya ang kanyang asawa ng buo sa araw ng tigil putukan. Sa pagkakaroon ng pangako ng kanyang superior, medyo kampante na rin siya na masisiguro niyang makakabalik siya ng may dignidad. Ang kanyang superior ay espesyal ding isinaayos na sumakay siya sa eroplano para samahan ang mga sugatan pabalik doon, at sa panahong ito, ang kanyang kapatid na si Maigo ay naglalakbay para hanapin ang kanyang kapatid para magkaroon ng pera para makatawid ng hangganan. Habang naglalakbay, tumitigil siya para magtrabaho at kumita ng kaunting pera para lang makaraos, nakikisakay sa mga truck ng iba. Pagbalik niya sa France, ibinuhos ni Joyu ang lahat ng atensyon niya sa negosyo ng restaurant. Napakasaya niya nang makita niyang tumataas ang kita. Kapag natapos na ang digmaan, magkakaroon na rin siya ng kasal na pinapangarap niya. Matagal na niyang inaasam-asam iyon. Nasa kamay na niya ang kanyang karera at pag-ibig. Pero hindi nagtagal ang saya niya pagbalik niya mula sa digmaan. Ang asawa mo ay nagkaroon ng malubhang karahasan na gawa-gawa lamang. Sa tuwing nakakakita siya ng alak o mga programang militar sa TV, nawawalan siya ng kontrol at nagiging baliw. Para gamutin ang asawa mo, sinisira niya ang mga bagay sa paligid. Nagpasya ka na mula ngayon, hindi na kayo magbebenta sa tindahan ng alak. Ngunit dahil din dito, bumaba ang bilang ng mga parokyano na pumupunta rito. Bumagsak ang kita ng restaurant araw-araw, at naubos ang pera sa iyong bulsa. Kaya mo lang bayaran ang upa. Ngunit hindi mo inaasahan na makikita mong muli ang iyong dating kasamahan. Sumulpot na naman yang obsessive-compulsive disorder mo. Matapos kang palihim na uminom, gumawa ka na naman ng gulo. Tapos nahuli ka pa ng pulis. Nakita kitang nakahandusay sa isang sulok.
Kawawa ka, hindi ka magawang pag-alitan ni Joyu. Hindi niya akalain na lalo lang itong ikakakonsensya ni Wenshong. Kinabukasan, habang wala ang asawa niya para bumili ng pagkain, bilang paghahanda sa negosyo, ininom niya ang isang bote ng sleeping pills para wakasan ang kanyang buhay. Bagamat naagapan at nailigtas, pagkagising niya, bigla na lang siyang nawala ng walang bakas. Labis na ikinalungkot ni Joyu ang nangyari. Isang buwan matapos mawala ang kanyang asawa, natuklasan niyang nagdadalang tao siya sa anak nila. Di nagtagal, natagpuan din ni Maigo ang kanyang kapatid. Ngunit hindi pa nagtatagal ang kanilang pagsasama. Inaresto siya ng pulis at ipinabalik sa kanilang bansa dahil sa iligal na paninirahan. Napakasakit sa puso niya nang makita ang kanyang kapatid na kinakadena. Balang araw, magtatagumpay siya rito at bibili ng malaking bahay para mapunta rito ang kanyang mga mahal sa buhay at walang nang manggahas na gawin iyon sa kanila. Nang marinig ni Mago ang sinabi ng kapatid niya, sumang-ayon na rin siya para mapasaya ito. Bago siya umalis, binigyan niya ang kanyang kuya ng sober na may pambayad. Ito raw ang perang naipon niya simula nang lumipat siya sa bagong syudad. Nabalitaan niya na kailangan daw ng tatay nila ng pera para ipagpatuloy ang paghuhukay ng balon para sa langis, kaya ituring na lang daw itong puhunan niya para sa tatay nila. Hindi pa siya tapos magsalita, dumating na ang mga pulis para dalhin si Mago. Kaya hindi na niya napigilan ang sarili at humagulgol siya. Nang makita ni Mago ang kapatid niya na ganoon, labis din siyang nasaktan. Habang papunta sa airport, nakatingin lang si Moxie Yu sa labas. Sinusulit niya ang tanawin. Parang natupad na rin ang pangarap niya sa biyaheng ito. Ang pangarap niya noong bata pa siya. Pagkatapos mawala ang kanyang asawa, pabagsak na rin ang negosyo ng tindahan. Kaya napilitan si Chuvo na ipagbili ang kanyang panganay para makabayad ng utang. Pagkatapos, bumalik siyang buntis sa Paris para magtrabaho bilang mananahi. Lumaki ng lumaki ang tiyan niya, at wala siyang karanasan sa panganganak. Kaya balak niyang kausapin ang kanyang ina na umuwi na lang siya sa bansa para manganak. Pero ang sumagot pala ng telepono ay ang tatay niya. Pagkasagot pa lang, pera agad ang bukang bibig, kaya labis siyang napagod at napilitang itago na lang ito. Nang sabihin niyang namimiss na niya ang bahay at gusto niyang umuwi, agad siyang pinutol nito. Uuwi ka pa, hindi ba't kakatapos lang dumalaw ng nanay mo dyan? Maayos naman ang lahat dito, huwag ka nang mag-alala, magtrabaho ka na lang dyan at kumita ng pera. Malaki rin ang magagastos sa pagpapabalik-balik. Mas mabuti pang ipadala mo na lang sa akin para ipuhunan sa balon ng langis. Hindi ba't mas mabuti kung ang mga salitang ito ang nagpatay ng loob ni Chuvo? Kahit ang pagkabuhay ng bata sa kanyang sinapupunan, ayaw na rin niyang ipaalam sa kanya dahil sa pressure ng buhay at panlalamig ng kanyang ama. Nang gabing iyon, tuluyang bumigay si Chuvo. Kahit na naisugod siya ng kanyang kaibigang dayuhan sa ospital, hindi na rin nailigtas ang bata sa kanyang sinapupunan. Nang makita siyang nag-iisa sa kanyang higan sa ospital, napilitan siyang sabihin sa kanya na natagpuan na nila ang kanyang asawa at mayroon na siyang bagong buhay sa isla ng Koseka. Sa mga sandaling iyon, may kislap ng liwanag na biglang lumitaw sa kanyang mga mata. Kinabukasan, kahit hindi pa gumagaling ang kanyang sugat, mag-isa siyang naglakbay papunta roon para hanapin ang kanyang asawa. Hindi niya inaasahan na makikita niya itong gasgasen, at parang isang walang pinag-aralan na palaboy sa lansangan. Kahit anong gawin ni Joyu para hilahin siya pabalik sa kanilang tahanan, ang madugong nakaraan ay masyadong nakakatakot para sa kanya. Hindi niya ito matakasin para hindi madamay si Joyu. Para palayain din ang sarili niya, nag-iwan siya ng isang sober para sayo, at umalis na siya sa mundong ito pagkatapos pumanaw ang asawa niya. Si Chuvo ay nagsimulang magnegosyo sa larangan ng fashion. Una, nag-apply siya sa isang kumpanya, isang sikat na disenyo sa Paris. Hindi niya inaasahan na sa unang araw niya ng trabaho, makikita niya ang CEO. Ngunit dahil hindi niya alam ang tunay niyang pagkatao, kaya nagdaldal siya tungkol sa maliliit na pagkakamali sa disenyo. Dahil nakita ng CEO ang pagiging detalyado niya, nagpasya siyang iangat siya. Kinuha kanyang assistant designer niya. Pero ang kasalukuyang sekretarya niya noon ay hindi pumayag. Hindi raw siya papayag na isang probinsya ng mangmang at walang pinag-aralan ang makikipag-agawan. Pero kapag nagdesisyon na siya, walang makakapigil sa kanya. Kaya simula noong araw na iyon, lagi kang nakabuntot sa kanya, at marami kang natutunan. Kaya nang humiwalay ka, dahil sa mga natutunan mo sa kanya, at sa mga empleyado mong magagaling, naging maayos naman ang trabaho mo. Dahil gusto nilang makipag-partner sa isang dalubhasa sa industriya ng fashion, na natutunan ko ng husto ang diwa sa bawat gawa niya.
Nagpapatunay na ikaw at ang negosyo ay mataas ang pagpapahalaga sa mga pangunahing prinsipyo sa bawat tahi. Pagkatapos kong mapili ang disenyo na pinakagusto ko, tinawag ko ang pinakamagaling na designer sa pagawaan para pakiusapan siyang gumawa ng bagong disenyo batay sa estilo ng modelong ito. Hindi ko akalain na agad niyang gugupitin ang 3 tela. Nakara-rating ko lang para gawing damit na ito. Nalaman ni Chuvo na galit ka at sinabi mo na hindi mo siya inutusan na ipagawa ang disenyo na yun. Bakit niya ginawa ng walang palm mo? Yung 3 tela, gagamitin sana para sa order ng iba. Ngayon, wala ng tela. Wala na ring order. Nang marealizin niyang malaki ang nagawa niyang problema pagkatapos mong pag-alitan sa telepono. Bumili siya ng tiket ng tren at tumakas. Hindi na siya mahanap, kaya kinailangan ni Chuvo na pagtagpi-tagpiin ang mga pinutol niya ayon sa disenyo. Hindi ko akalain na makakagawa pa kami ng isang produktong nakakaakit. Kaya pinagtrabaho niya ng araw at gabi ang mga manggagawa para matapos agad ang kargamento. Hindi ko akalain na sa loob lang ng ilang araw, mahigit 1,000 kargamento ang naubos agad. Nakatulong ito para malampasan nila ang malaking pagsubok na ito. Akala ko magiging maayos na ang lahat, pero hindi. Nang mabalitaan ng isang dayuhang kalaban niya na umuunlad si Joyu, tinawagan niya ang pulis. Alam nilang gumagamit ka ng mga iligal na manggagawang itim, kaya pansamantalang ipinasara ng pulis ang pagawaan. Dahil dito, napatawan si Joyu ng malaking multa. Ang mga itim na iyon ay pinauwi rin sa kanilang bansa. Natuklasan din ng anak niya na ang disenyo mo ay halos katulad ng disenyo ng isang sikat na designer. Kaya nagdesisyon silang gamitin ito para sirain ang buhay mo. Kinabukasan, naghanap siya ng pinakamagaling na abogado sa lungsod para makipagtulungan sa kanya. Ang pagdedemanda kay Joyu dahil sa plagiarism, bagamat muli na naman itong nagdulot sa kanya ng pagkalugi, ay dahil sa pagsuporta ng kanyang mga kababayan. Muli niyang binawi ang kanyang sigla at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Sa pagkakataong ito, dahil mayroon na siyang malinaw na direksyon at masusing pag-unawa sa batas, ang kanyang negosyo ay mabilis na umunlad. Ang kanyang yaman ay patuloy na lumalaki. Hindi nagtagal, siya ay naging isa sa mga kilalang Chinese overseas. Madalas siyang maging isang gininto ang mukha. Inimbitahan para ipaglaban ang karapatan para sa mga negosyanteng Chino sa ibang bansa at dahil doon, unti-unti siyang nakilala. Sa tuwing nakikita nila ang kanilang anak sa TV, labis na naantig ang mag-asawang Joe. Hanggang sa lumaki na rin ang kanilang panganay na anak, umuwi siya kasama ang kanyang asawang dayuhan para bisitahin ang kanyang mga magulang. Nang makita niyang abala ang kanyang ama sa kusina para ipaghanda siya ng masasarap na pagkain, labis siyang naantig at tumakbo para yakapin ito. Mula noon, ang gusot sa relasyon ng mag-ama ay nalutas na. Pagkatapos tumira ng ilang araw sa mga magulang niya, isinama ni Joyu ang anak niya para hanapin ang kapatid niya. Bagamat hindi kumikita ng malaki si Maigo, pero ngayon, mayroon na siyang napakasayang buhay. Sa umaga, nagtuturo sa klase. Sa hapon, kasama ang asawa niya sa pagpapastol ng mga kambing, sapat na iyon para sa kanya.